Yung Blue Ribbon Committee ng ambisyon ni Erwin Tulfo na pamunuan. Hindi niya po pwedeng pamunuan yon kasi isa siya sa iimbestigahan ng Blue Ribbon Committee sapagkat isa siya sa pinangalanan ng Brave 18 na tumanggap ng maleta. Una muna, ang tinanggap ni Erwin, sabi ng mga Marines, paper bag. Yung paper bag na pagka maraming laman ay napipigtas. Yon. Ang laman daw noon between 7 to 10 million. Yung paper bag. Okay? So, tuwing matatapos yung session nila sa Kongreso, may pupuntahan silang opisina, lalabas doon, paglabas doon, may hawak na paper bag. Okay? Pero sabi ng Marines, hindi naman noon lang nangyari kasi nag-deliver din kami ng maleta sa bahay ni Erwin Tulfo. 2 beses. Nung una, nag-deliver kami 2 maleta. Nung pangalawang beses, 6 na maleta. Okay? O tapos ngayon, gusto mong ikaw ang mamumuno na mag-iimbestiga sa mga magnanakaw? Ito, tulad ng sabi ko sa iyo, Senator Tito Soto, na pag kinanta ka ng 18 Marines, kaming ordinaryong Pilipino ay magsasampa sa iyo ng kaso sa Ombudsman. Dito natin mapatutunayan ngayon kung talagang si Boying Rimulya ay hindi namumulitika. Diba, mga kapulisan? Dito natin malalaman kung si Boying Rimulya ay hindi namimersonal dahil kami na mga ordinaryong Pilipino ay ang magsasampa ng kaso kay Tito Soto at kay Erwin Tulfo. Tingnan natin ngayon, hindi naman nila ito masabing kailangan pa nila ng original copy kasi may copy na sila itong ginamit nila kay Jinggoy Estrada. 'Di ba? So, pag pinasa natin ito, pag pinabayaan ito ni Boying Rimulya, hindi niya sinampa sa Sandigan Bayan, dito natin mapatutunayan ngayon na si Boying Rimulya ay tuta ni Marcos. Dito natin mapatutunayan ngayon na si Boying Rimulya ay one-sided. Niluklok siya ni Presidente Marcos dyan sa posisyon para ipagtanggol ang lahat ng nagnanakaw sa kaban ng bayan na kakampi ng Administrasyong Marcos. Kaya mga kababayan, huwag tayong mapagod. Sa lahat ng hindi pa nakapunta dito, pumunta na kayo dito. Panahon na para magkaisa tayo. Labanan natin ang mapangaping administrasyong ito. Kaya tingnan mo, dumami na po ang ating mga kapulisan. Kasi dumating na ang ating mga kapulisan galing Laguna, Cavite, at Rizal, at Caloocan, Batangas. Wala pang Batangas, wala ko nakita. Hanggang Laguna pa lang. So, manatili tayong magmatyag. Bantayan natin ang demokrasya na atin kailangan mabawi at mabuhay ang demokrasya dahil ang demokrasya ng ating Pilipinas at kalayaan ngayon ay namatay, ay pinatay ng administrasyong ito. Kaya kay Eric, thank you Vince for your update. Tawagin natin General retired abogado to ang kanyang branch of service, TJAGS, Judge Advocate General sa Armed Forces of the Philippines. Abogado na, general pa. Retired, tapos si Sultan sunod sa kanya. Retired Brigadier General and Attorney Ver Garcia. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nagulat pa kayo dun sa nangyari kahapon. Nagulat din ako Nabigla ako dun sandali. Sabi ko, paano nangyari? Bakit parang nagkabiglaan? Akala ko nakabuo sila ng 13. 12 lang pala. So, nung nakita kong 12 lang sila, sabi ko, practice. Ika nga pang-inis. Mainis, matalo. Kasi yung ginawa nila kahapon, wa bisa, wa effect. Pero nung una, sabi ko parang akala ko 2 yung lumipat di naka-13 sila. Kaya
Paminsan-minsan nakakagulat din, pero pag na-realize mo, matatawa ka na lang. Nagpa-practice ng iinis. Ganito po kasi yon. Very basic, very basic. Hindi po natin kailangan ng malalim na paliwanag na katulad ng paliwanag ng abogado pagka siya ay nagpipresent ng kaso sa korte. Alam po natin, very basic, pagka mayroong session sa Senado, 24 sila, kailangan may quorum. Ano ba yung quorum? 50% plus 1. Di po ba? Sa Kamara, ganun din. Kahit sa ordinaryong organisasyon, sa korporasyon, ang unang tinatanong ng chairman, Miss Secretary, Mr. Secretary, do we have a quorum? Very important. So, ang sagot ngayon ng secretary, sabihin niya, yes, Mr. Chairman, we have a quorum to validly transact business. Because if you do not have a quorum, you cannot transact a business. So because of that, very very simple, very very basic, madaling unawain ng lahat, pag wala kang quorum, you cannot transact business. Kung wala kang 13, hindi ka pwedeng mag-declare ng any position vacant. And therefore, yung eleksyon nila nung mga iba-ibang committee, pangarap lang po yun. Practice. Wala pong katotohanan yon, wala pong bisa lahat yung ginawa nila kahapon. Panaginip, ambisyon, practice, ika nga mainis, matalo. Yan. So wala pong bagong Senate pro tempore, walang acting Senate President in the first Senate. In the first place, there is no such monkey in our Constitution and in the rules of the Senate called acting Senate President. Wala po yun. Palagi pong merong Senate President. Hindi po yun nawawala, wala pong pwedeng mag-acting. So lahat ng mga ibang committee, wala yun. Lalong-lalo na yung Blue Ribbon Committee ng ambisyon ni Erwin Tulfo na pamunuan. Hindi niya po pwedeng pamunuan yon kasi isa siya sa iimbestigahan ng Blue Ribbon Committee sapagkat isa siya sa pinangalanan ng Brave 18 na tumanggap ng maleta. Una muna, ang tinanggap ni Erwin, sabi ng mga Marines, paper bag. Yung paper bag na pagka maraming laman ay napipigtas. Yun. Ang laman daw no, between 7 to 10 million. Yung paper bag. Okay? So, tuwing matatapos yung session nila sa Kongreso, may pupuntahan silang opisina, lalabas na, paglabas na, may hawak na paper bag. Okay? Pero sabi ng Marines, hindi naman noon lang nangyari kasi nag-deliver din kami ng maleta sa bahay ni Erwin Tulfo. 2 beses. Nung una, nag-deliver kami 2 maleta. Nung pangalawang beses, 6 na maleta. Okay? O tapos ngayon, gusto mong ikaw ang mamumuno na mag-iimbestiga sa mga magnanakaw? Hindi pwede yun. Hindi pwede yun, kasali siya. Si Tito Soto. Kasi yung maleta, large, medium, small. Pagka large, 70 million daw ang laman. Pagka medium, nasa 48 million to 50 million. Yung small, hindi ko na matandaan. Basta hindi isang maletang large lang ang dinala sa opisina ni Tito Soto dyan sa Rojas Boulevard. Kung ikaw ay tumanggap, paano kang makakaboto? Hindi ka kasali sa botohan. You have to abstain. And so therefore, you have no voice. Actually, hindi ka na dapat nagdadadada sa Senado. Mahiya naman kayo. O, di ba? Nadinig niyo na ba yun? Mahiya naman kayo. Meron akong nilabas na video para lamang ipaliwanag sa taong bayan. Huwag ninyong indahin yung Blue Ribbon Committee na pamumunuan daw ni Maleta Boy. Maleta Boy, tawag ko sa kanya dati si Ben Dalo.
Di ba? Pangalan niya Ben, ang apelido niya Dalo, kaya si Ben Dalo. Ngayon, si Ben Dalo Maleta Boy, Erwin Tulfo, hindi ka po pwedeng mamuno dahil ikaw ay isa sa iimbestigahan. Yung mga taga-senado, yung mga pulis, natididig ninyo, kanino kayo kakampi? At sinumpaan ninyo konstitusyon sa ligang batas, protektahan ninyo. Anong proteksyon ang ibibigay ninyo kung papanig kayo sa mga magnanakaw? Diba? Paano nyo igagalangan sa ligang batas ang inyong sinumpaan? To serve and protect the Philippine Constitution, so help me God. Nakakampi ka sa magnanakaw. Meron dyan kumaharang pa Ayaw papasukin sa Senado. Yung senador, nakakita kayo ng ganong kabubong tao? Anak ng tinapay, yun yung tinatawag namin na ano tawag mo nun? Yung ulang, yung shrimp? Ipon! Tapon ulo. Alam niyo yan? Waulo. Anyway, yun lang po sa akin paalala. Huwag po ninyong indahin yung naging halalan kahapon dahil wapo lahat. Lahat po yun walang bisa. Because in the first place, they do not have the authority to declare any position vacant because they cannot transact business validly in the absence of a quorum. Yan po napakasimpleng explanation. Hindi kailangan ng paliwanag na malalim na para kang pumupunta sa korte. Hindi mo kailangan mag-cite ng napakaraming batas. Yun lamang pong number 1 requirement. Maraming salamat po. Mag-stay po tayo dito. Kung pwede, dumami tayo rito. Mas marami sa kanila. Nakakahiya. Binabantayan tayo ko. Konti lang tayo. Parami tayo. Lunurin natin sila para matapos na to. Wala akong sinasabing masama, sinasabi ko lang, mas marami tayo sa kanila kasi nakakahiya, ang dami nila Di ba? So, yun lang po. Magandang hapon sa inyong lahat. Mabuhay! Ang Senado, ang ating simbolo ng kalayaan. Maraming